bansa, tapos hindi ka napapayagan dahil galing ka sa Pilipinas, nasa listahan kayo ng International Financial Crime Watchdog, Financial Action Task Force ngayong 2024. Nako, katulad doon nangyari, di ba, nag-live si Congressman Erwin Tulfo doon po sa Denmark. O, pinapapalitan niya lang yung pera po ng Denmark to dollar. Hindi na siya pinayagan dahil po siguro dito. Birada ng Birador ng Masa, Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Masyado ng discriminatory. Oo. Ang FATF ay isang intergovernment organization na lumalaban sa money laundering at terrorism financing. Maigpit ang amlak dito. Yung iba, bumibili ng paintings. Yung iba naman ay pinapasok sa casino. Yung kanilang maduming pera. On the line, we have Professor Astro del Castillo, ekonomista. Professor Astro, magandang umaga. Happy New Year. Adjo, magandang umaga. Opo. Happy New Year sa iyo. Sir. Happy New Year sa ating mga kababayan. Opo, this is Aljo Bendio, sir. Live na po tayo sa DZXL News. Ano pong kalagaan nito pong utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga concerned government agencies, sir, dito sa mga strategic deficiencies na tinukoy ng International Financial Crime Watchdog, Financial Action Task Force this year, na dapat ialis na tayo dyan sa lista ng gray list ng mga tinatawag na itong pinag-inalaan tayong pumapasok dito at nagpapaikot tayo ng mga maduming pera, money laundering at terrorist financing. Go ahead po. Yes, Adjo, no? Napaka-importante yung instructions ng Presidente na matanggal na tayo dito sa gray list ng Financial Action Task Force, no? Ito ay napaka-importante para naman mapasama ulit na mas hindi mangamba yung mga investors dito sa ating bansa, no? Itong gray list kasi na ito ay binabasa at minomonitor ng mga investors. Kung tayo ay nasa gray list, medyo magkakaroon ng agam-agam, no? Doon kahit nasa gray list naman tayo, katulad na nabanggit ka ng karamihan ng mga eksperto na may mga efforts naman ng gobyerno, no, na kailangan talaga ma-address, no. Pero itong lingering deficiencies talaga kailangan bigyan ng focus, no. Lalo na yung sinasabing prosecution ng terrorism financing, yung so-called risk-based approach, yung Bank Secrecy Act amendments, and yun nga, yung nabanggit mo kanina, yung mga regulasyon ng mga casino junkets, no. Ito kasi yung mga paraan para malaban ng malaban or ibig sabihin malinis or ma-convert yung pera na nanggaling sa masama, katulad ng drugs, no, ng terorismo, para maging legal, no. So kailangan talaga ma-address to para matanggal tayo dito sa listahan na ito at mas mabigyan ng sigla ang ating financial and capital market. So ibig sabihin nito, parang may kulang pa si sistema ang pagpapatupad ng mga batas ng AMLAC dito sa mga... Yes, opo. Ano po ito again? Tama, Aljo, no? Kailangan pa rin magkaroon ng yung Bank Secrecy Act amendments, no? Kailangan na mas matibay yung batas na nagbibigyan na empower ang gobyerno na makita yung mga deposito ng mga so-called suspicious accounts, no? Ito ay ang alam natin na pending ito sa Kongreso, no, if I'm correct, no. Kasi Pero, tama ho ba hindi pwedeng silipin ang pera ng mga depositor sa bangko ngayon? Dahil sa bank secrecy law. Limited yung powers Limited. ng AMLAC, no, ng yung pinon na organization para i-monitor itong mga pera ng mga illegal na ito, no. So kailangan talaga patibayin pa yung mga batas, no, at yung mga iba pang structural reforms, no, na kailangan katulad ng prosecution, no. Sana mapakita natin yung pag-file pa at pag-prosecute ng mga yung mga cases, no, na related to yung money laundering. Okay. Yes. Limitado ang estado, no? Except kung may utos yata ang korte dito na pwedeng silipin na ng AMLAC. Pero pag meron kang
dollar account yata dito, Sir Astro, kahit na may order ang korte, hindi pwedeng silipin pa rin ng AMLAC. Tama ba? Yes, yun yung pagkatanda ko, no? Hindi ko lang alam kung na-amend na talaga yan. O dapat yun Oo, na-amend. meron pang mga medyo kailangan or mas maganda, mas bigyan ng access yung mga investigating bodies para makita talaga at ma-prosecute itong mga so-called not legal revenues or kita ng mga tao or korporasyon. Magkano ho ba yung threshold ng isang depositor na mag-deposit sa bangko para ma-monitor kagad ng AMLAC? May red flag kagad tataas eh. O kaya yung pera ipapasok sa Pilipinas na ma-monitor kagad ng AMLAC? Would you know? Yes, no. You got me there. Parang 500,000 pesos yata? Parang gano'n, no? Oo, parang 500,000 pesos, no? Naku, tumatanda na tayo, Aljo. Nakakalimutan natin. Pero parang 500,000. Pero hindi naman dapat matakot yung mga kababayan natin kung may mas malaking silang madideposito. Basta i-declare lang naman. Tama. No? Ilalagay mo na, minsan tatawagin mo ng bangko, pwedeng hindi rin niya tanungin, no? Halimbawa, nagbenta ka ng lupa, Aljo, no? Ang binenta mo 20 million. Biglang yung dineposito mo. Tatanungin sa'yo ng bangko, uy, saan ba po galing to? Pwede ba ako malaman? So, sasabihin mo lang, ito, nagbenta ako ng lupa. Ito yung proceeds, no? And, ng contract of the sale, no? Which is, maganda naman para ma-monitor talaga natin yung mga transaksyon na maayos, hindi maayos dito sa ating bansa. Basta importante kapag may pumasok na perang 500,000 kasi hindi maiwasan dito, baka gagamitin ng sindikato ang bawat individual. No? Gusto niya ipasok ang pera niya dito, maduming pera, gusto niya labhan, gagamit siya ng mga individual, 500,000 pesos, magpuput up lang ng kunwari ng kumpanya o kaya simulated sale, yung sinasabi, papasok pa rin. So kinakailangan talagang ayusin ito. No? Tama naman, no? Ito mga deficiencies, strategic deficiencies na nais ng Pangulong Marcos Jr. talagang upang maiwasan po dito ang pagpasok po ng maduming pera sa Pilipinas. Nakakabahala po ito. Opo. Tama po yun, yung utos ng ating Pangulo, no? Malaking tulong po sa pagdagdag ng kumpiyansa sa atin. Pangalawa, malilimit rin yung mga masasamang loob dito sa ating bansa, no? At pangatlo, ang magbe-beneficiary naman dyan yung taong bayan, no? Sa kadahilanan na mas maapektuhan yung mga crime syndicates rin dito sa ating bansa. Kapag tayo mapabilang na sa blacklist, ano mangyari sa atin, Prof? Kapag hindi tayo nakaalis dyan, punta tayo sa blacklist, ang mangyayari yan na maapektuhan yung foreign investment and economic growth natin, no? Siyempre, madadamage yun yung reputasyon ng Pilipinas as a financial center. Importante ang makakapekto direktamente sa mga OFWs and mga businesses ay yung magkakaroon tuloy ng increase in transaction cost, no? From financial institutions. Every time naman may transfer dito, mas mataas na yung transaction cost, no? So maapektuhan yung kita ng ating mga OFWs and also yung mga businesses na nasa abroad. Okay, habang inaayos natin ang problemang ito, kumusta naman ang pagpasok ng investment? Kumusta na ang sa pagkalatan ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon, Professor Del Castillo? Well, we're better off, no, compared to last year. And also, sinasabi nga ng karamihan ng mga kasamahan nating ekonomista, local and abroad, no, na we're better off rin dito sa region, no. Isa tayo sa medyo maayos na pamamalakad in terms of sa ekonomiya, no. So, economic growth natin for 2023 could reach around 6.5%, no, which could exceed yung initial forecast. And one of the fastest growing in Asia, no. Okay. Nakita rin naman natin na at least yung foreign investments medyo may growing confidence. Sana mas dumami pa para mas madaming trabaho.
yung inflation mo o yung pagtaas ng mga bilihin, unti-unti naman bumababa. Sana tuloy-tuloy ng bumaba yan. Yung fiscal management, natutuwa naman tayo na napasa agad yung national budget. Ito ay makakatulong na maayos dito sa ating pamamalakad ng ating bansa itong 2024. No? Lalo na nakapokus itong budget na to sa sektor ng agrikultura, infrastruktura at mga social services. No? At panghuli, ang matatanda natin, infrastruktura, no? Tuloy pa rin yung mga flagship na mga infrastructure projects, no? Na talagang nakakabigay ng mga hindi lang ng economic activity at connectivity sa ating mga bansa, sa ating bansa, sa mga rehiyon. So optimistic po tayo mga ekonomista na this 2024 gaganda ekonomiya ng Pilipinas. Ano pang sa tingin mo dapat bang gawin ng kasalukuyang administrasyon para umangat pa ang ating ekonomiya? Yes, John, no? Tama ka. Yan talagang yung positive side. No? Madami pa rin tayong challenges and concerns. No? Pwedeng yung nabanggit natin kanina, pwedeng hindi mangyari na bumilis ang ating ang economic performance or yung makina ng ating ekonomiya sa kadahilanan kung hindi maayos ang or hindi maayos yung mga challenges tulad ng El Nino, no? Yung effect ng El Nino sa inflation and sa agrikultura, no, and sa power and energy, no. Sana maharap natin yun na maayos. Yung job creation very challenging pa rin kahit tuloy umaakyat yung unemployment kahit bumababa yung unemployment o yung mga walang trabaho sa atin, kailangan pa rin na mas dami pa rin na mabigyan natin ng trabaho, no, para mas mabilis ang pag-angat ng ating ekonomiya, no. Food security, isa pa rin yan sa concern natin, Aljo. I think since last year or past few years na in-interview mo ako, ito yung isang hina-highlight natin, no? Food security. Hanggang ngayon, kailangan talaga self-sufficient na tayo sa pagkain. Lalo na nag-iimpit na rin ang mga ibang bansa sa pag-i-export ng pagkain, no? Sa kadahilanan yung impact nga ng climate change, no? So isa yun sa mga concerns natin, medyo mahaba-haba na yung listahan na yun, no? Yung high inflation, yung job creation, and food security. Alright, maraming salamat Ginoong Astro Del Castillo.